Good morning. Morning. Next week, Semana Santa. Umihinaot ko nga kini nga panahon. Semana Santa gitawag nato. Dili ni panahon sa atong bakasyon. Dili ni panahon nga dito ta magsuroy-suroy. It's not a time for even family reunion for this. Ato ning hinaon-naon pag-ayo. I'm not saying na di ginamamuad to. Pero bear in mind nga kini nga panahon atong iukol ang atong kaugalingon niini nga Semana Santa. Most of the people today magbakasyon. It's not time for vacation. Itagaan tag usa ka semana sa isa ka tuig pagsilibrar ni ini nga gitawag nato nga Semana Santa. We have to question, is Jesus, si Jesus ba, find a welcome entry into our home and hearts? Ma-welcome ba nato ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kapanimalay o sa atong kasing-kasing? Kasagaran karong panahon nagalakaw ta sa gitawag nato kahadlok. Kahadlok ta nga ang gasolina mo taas. Makapalit og red horse pero kapalit gasolina. Nag-ingon ko sa kisabtang isultian nga kung matupong ang red horse o ang gasolina, dito na lang tayo mag-inom sa gasolina para mahuman. Jesus went to Jerusalem. Niadto siya sa Jerusalem knowing full well unsa ang iyang dangatan dito. Pagluib, rejection and crucifixion. For a while, ang mga katauhan dito sumala sa itong Ebanghelyo. Namutol og mga sanga, palm tree. Ilang gi-welcome si Jesus as their king. The same people, mao gihapon ang mga tao nag-welcome kaniya, showing, "Hail the King." Mao gihapon to mga tao nga nagsinggit nga, "Crucify him," ilansang. Those who believe sa paglaom and love to receive Christ's kingdom of peace and eternal life. Niya abot si Kristo aron maghatag nato sa iyang gingharian, kingdom of God. Siya ang tinuoray nga hari who offers peace and joy and everlasting life those who accept him. Ang akong mensahe karong kabuntagon, it's more on triumphant entry. Nga ma-overcome nato ang tagsatagsa nato ka weaknesses. This is my second part nga akong ihatag karong kabuntagon nga I want people to listen. Mamati ta ug unsa ang mensahe. That's why I'm wearing my mitre. This is the tongue of fire. To overcome every situation in our lives, kasagaran ka na nato nagadawat sa Eucharistia in our lives. Magadawat ta sa lawas o dugo. You receive the bread and the cup. Samtang atong nadawat, what we will do? We bow our heads.
solemnly. Why? Because that is a respect sa atong Ginoo. Kasagaran ka nato ka na mga cellphone, wa tay respeto. Panahon sa pagsimba. Mas importante pa na ang inyong gitext kaysa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And it offend God for that. Amen ba ko, ana? Mas importante ba na imong gitext kaysa pagsimba, pagdawa sa dugo ni Kristo? Panahon sa misa? Sa ako nang where is your mind? Asa may utok? Sabto nato ang gitawag nato nga Eucharistia. Usahay siyaking kaayo. Kasagaran ng mga Kristohanon has not been told og nalubong ang kamatuuran bahin sa Eucharistia. Under tradition, and others believe that it is a mere bread and wine. Marag ordinaryo lang na atong gidawat. Manang uban mo nga na simbolo lang ni. Like ordinary. One time na usa ka simbahan sa Manila nga gidawat isip usa ka simbahan sa CEC. Naka-attend ko with some other bishops. Yeah, gubot nang kayo sila. Sugod na ang misa. Daw binalimtan na nila ang pan. Nga dapat i-bake yun to sa mga tao nga naasimbahan. Namalit na lang silang pan dito sa gawas. I don't know it's valid or not. Di man ko Ginoo. Panahon nga giisa ang pan. Gi-break ang pan. Namaday unod. Nangahulog ang munggo. Munggo bread man dito. Di may kapugong sa mong kagalingon dito sa likod sa arsobispo. Baka kid me. Kunya sa recessional, nakita na ako nga, may carpet. Pero gikan dito sa punerarya, dagha kay bubble gum. Sometimes, like ordinary, it is the truth in uray ni nga matuod that we love in a special way sa mga apostoles sa early church. Ang ilang pagsabot sa Eucharistia is not usa ka symbol or ritual. Kaya usay mo ta, ritual man ang mga magdawat o lawas. Ritualistic. But, ang Eucharista, usani ka, kasabutan, it is a covenant between you and God. Eucharistia, usa ka magtotoo in trusting what Christ accomplished. O sa may na-accomplish ni Kristo sa cross. Daghang kaya tag pribilehyo. Kitagaan tag Yahweh para makuha nato na ang mga benepisyo. Pero gilabay man ang Yahweh. So, you cannot enjoy, di nato ma-enjoy ang unsa ang pagka-Kristohanon. Ang Eucharista according sa usa ka magtotoo, usa ka Kristohanon nga naay revelation, naay pagpahayag unsa ang Eucharistia. Nagadala kini sa supernatural power, nagadala kini sa gahom. Na kada mga Kristohanon, wala na to ni ma-realize, wala na to matap unsa kagamhanan ang gitawag nato nga Eucharistia. 1 Corinthians 11, mabasa nato.
nga makot ni kanunay panahon sa Eucharist. But we barely understand this so kaya sabton. 1 Corinthians 11:29. Mo kining bersikulo sa scripture, not speaking of moral failures, but failure of revelation. Wala ta kasabot. Mo ni ang ngayan natong sabton pag-ayo ni ini nga mahina. Failure sa pagsabot o pagpahayag, failure of revelation. Not discerning means not recognizing, not understanding. Ang Eucharistia dili ni memorial of death but a celebration of victory. The bread is not merely a bread. Nagarepresentar kani sa atong gitawag nga physical nga lawas of Jesus. Isaiah 53 verse 5. By His stripes, pinaagi sa iyang mga labod, nangaayo kamo. This verse offered healing. With His stripes, you are healed. Amin ba ta, ana? Huwag kita revelation, ana. Pakita na to, useless lang ng lawas o dugo. Dili ni usa lang ka statement, but it is a legal declaration of Isaiah 53:5. Ang pagbunal-bunal, the whipping of Jesus was the place your sickness were carried. Amen mo na. Amen. Diha nga lugar, iyang gidala ang inyong mga sakit. Ingna yung tapat, ikaw na ayo sa Ginoo. Ikaw naayo sa Ginoo, kamo naayo sa Ginoo. Ayo sa Ginoo. Ang cross, usa ka lugar where your sins were Forgive. born. Eucharistia, pag-participate na to sa gitawag na to nga atong kaayuhan. The cup is not merely ang dugo is not merely a cup but represent the blood of Christ that remove your sins. Ngano ikondem na to itong kagalingon ng kasalata. Usay, we are not victorious Christian because natay gidala-dala, natay condemnation sa atong kinabuhi. Yeah. Sa ako nang gingon, Eucharist is participation in healing. The cup is not merely a cup. It represents the blood of Christ that remove your sins. Amen. Wala mo ingon. Because of sin, because of disobedience, not discerning the Lord's body means your weakness and sickness. Ang atong mga tagsa-tagsa kahuingon. Because we treat Eucharist as common. Dili na common. Daghan kay nagtudloan ni mga reliyon. Na kung wala gi kay revelation ani bahina. Gitreat nato ang kupa nga it is symbolic. Symbol ra. Treated as ritual, not a covenant. Because of this, ang atong kaaway is Satanas capitalize of our ignorance. Amen ba mo, anak? Di Yeah. capitalize niya ang atong pag-ignorante. Delikado ang Eucharistia. Because God punishes those who
take it lightly and without revelation. Say mo tuo ta, God will heal. Mo nang gitawag ang mental assent ni ara sa atong kasingkas, sa atong utok, dali kay isulti, pero wala sa atong kasing-kasing. Unya maingon ta, ang kaayuhan sa Ginoo maybe sa ilara na wala ko'y apil. Ang pag-uswag o sa kastuhanon nakita nato nga nag-uswag sa ilara na magpabilin gyapon nga pobre. Where is your revelation in Philippians 4:19 that God will supply our needs? Ang Ginoo magsangkap sa tanan natong kinahanglan. The Eucharist is not shallow, not symbolic, not sentimental. The enemy fear ang atong kaaway nga Satanas mahadlok sa usa ka Kristiyanon who take Eucharist must have a revelation. Kaya mo sa yawa nga kaon-kaon na sila, wagali sila kay bawon sa ilang kaon. Pansit pa yun naglitson, kasabot na sila. Sa di magadawat na siyo, Castilla, kung na kay revelasyon, pagpahayag, our strength return, o ang kalinaw, fill our hearts if we partake Eucharist. Manong uban, di na ganahan mo simba. Manong uban, nagmasakiton, nagmaluyahon. Why? Because you don't have revelation. Nga kana tinuod na. Dili na knowledge but gikan sa kasing-kasing. Remember this, ang atong kaaway cannot operate sa atong kinabuhi where truth is active. Ang kamatuoran na nato, ay cannot operate. Di taniya malingya. Ang gusto sa kaaway nato wants us to be ignorant. Nga may ignorante kining bahina sa Eucharistia and confused ni ini nga sitwasyon. Second Corinthians 11:26 says, as often as you eat and drink this cup, you show the Lord's death till He come. Show, unsa man show? Means to proclaim, to announce, to declare. I-announce atong ikumpisal ang kahiyuhan sa Ginoo sa atong kakulangon. Sa diyang iisa ang lawas ni Kristo o si Kristo. Mangayo ta. Lord, na ako'y problema, na ako'y panginahanglan. Gisulti na nako na sa first part. Sa teaching about Eucharist. Means we have to proclaim, announce, and declare. When we do this, the power of God flows in our lives. Ang mga kastunahan throughout the century testified, nagtestigo sila that there is healing during Eucharist. Amen ba ta na? Amen. Kinahanglan na mo'y revelation. Kung wa mo'y revelation, pagpahayag, maragwa lang. Di man wa mo magkaon og lechon o pansit, ane. When you take the bread, sa kuwao nato, ang pan, body, sa mga kakaon ta sa lawas ni Kristo, you are resisting sickness in your lives. Hello? Amen.
When you drink the cup, sa inom ta sa dugo ni Kristo, you are resisting condemnation sa imong kinabuhi. Ang kaaway nato nakasabot ani. Yeah. Pero ang mga Kristohano nakasabot. That's why when we understand Eucharistia as a Christian, isip mga Kristohanon, we become unshakable. Dili ta mataranta. Dili ta mataranta nga mo, taas ang gasolina. Bujiko. Bujik ni siya. Di na lang ta mo gamit, magbaklay na lang ta. Unshakable. When we partake, uban na to ang atong mga minahal sa kinabuhi. We are surrounded by cloud of witnesses. Yeah. Ay magtuwa na nga inyong mga nangamatay na, wala na tayo labot nila. Yep. That's where other churches teach. Yeah. Basta man nag-iingon sa Bible, we are surrounded by cloud of witnesses. Both living o nauna ka nato. Mm-hmm. Yeah. Ang uban mo nga, nag-ampo mo sa patay. Wala may mag-ampo sa patay. Ting, ahamay yung utok. We ask our loved ones to intercede Yeah. in our behalf. Kung unsa ang atong panginahanglan, ato silang tawgon. Yeah. Yes. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Usay mag-ampo ko, dari mundo'y tagay ko kwarta. Pag-intercede nga, ang Ginoo mo hatag na ko kwarta. Kay limta naman rin natawap sa sila. Panahon sa November 1, November 2, mag-ampo ta sa Makalag. Kalag. Actually, we are not praying, we are interceding. Yeah. We're lifting them up. Yep. Pero sa gihimo sa mga tao sa simbahan, Suruy-suruy. magsuroy-suroy, magdala lang dito, ihatag dito ni Diko na para basahon ang kuan patay. May pagsagamay kapag ituok na si mong nanay. Gibinlan ba kakabilin? You are ungrateful. Magkani ka magpasalamat? Yeah. Ako di mo ko kayo ginahag minteryo. Munag di ko adto kayo. Kan dumuno na ako ang mga minahal sa kinabuhi nga patay. Buhi sila. Eternal life. Amen ba ito, ana? Amen. Nisagit. The mass is powerful. Those who eat my flesh and drink my blood will have eternal life. Life. Yep. Buhi na sila. Dili na sila patay. Ako na magdagkot akan nila. Reminding them of our loved ones na sila buhi. Amin ba mo, ana? Amen. Dito mo awat anang uban. Dili scriptural ang situation. Surrounded by cloud of witnesses. It's time when you hold the body, the bread, reminding us that the enemy, that healing is legal. Tinuod mo na. Kisa may nagsulti by the stripes of Jesus, I was healed. That's the word. Pero lubay lang nato. Ako nag-ingon ang Bible, ang uban na yung mga nagmasakiton, nagmalayahon, ang uban nga matay. Eucharist is so powerful. Amen. Ako bisag layo ang anak mo, anhig ko rin buntag. Kaya reveal gina sa ako na mauna. Every time you hold the bread, you are reminding the enemy that healing is legal. It is not illegal. Ang illegal diya kapag ato kag albularyo. Hurim-hurim, toto-toto. Walang illegal. Amin bata ana.
Hello. Amen. Tingrin niyo na Di rin sa pagid mo kuan diri kay napagi kahurim-hurim siguro diri gatuo-tuo. Legal ni. Sumala ni sa kabubuton sa Ginoo. Every time nga mag-hold ta sa dugo ni Kristo, you are reminded the righteousness of God in us. Nahimo tang matarong tungod kang Hesukristo dili sa atong kaugalingon nga paningkamot. Amen. That's why sometimes we are judgmental. Mhm. Maghusga lang ta. May labot lang ta. Manghilabot lang ta. Yep. You're reminding the righteousness of God in us. Every time you we partake, you are reminding yourself that the cross was successful. Amen. Yes. Napay uban simbahan, way cross. Tos gawas. I hope you understand these things. Mhm. Na triumphant entry nagsaulog ta. Nya makalimot ta usahay nga moingon ra gyapon ta crucify him. Di mahadlok na to ang atong kaaway if we don't revelation with this. Kinahanglan naa tay pagsabot nga tinuuray nga pagsabot sa ato. Regardless of our feeling. Usahay maglakaw man ta sa usa itong gibati. Sayop na. Na ay gibati ka wala still that we have to believe that there is power in receiving the body and blood of Jesus Christ. Amen. Amen? Amen. So karon ka buntagon sa mga dawat ani ana. Atong hunaon-hunaon. Siya nga mag-raise, pangayo mo sa Ginoo. Kay siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang tag-iya sa tanan. Wala withhold ang Ginoo sa imo. Mutubag ang Ginoo according sa makaayo kanimo. Amen batana. Mga Ebanghelyo sa ngalan sa Ama, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.